Ito ay part number 2 sa maling akusasyon ng isang SDA vlogger laban sa ating pananampalatayang OSAS. Panoorin muna natin ang kanyang video at bibigyan natin ng reaksyon. Once saved, always saved? When we talk about salvation, ano yung mga pumapasok sa isipan ninyo? Do we need to accept Jesus as our Savior? Do we need to follow His commands? Pero ang katanungan ng karamihan ay, once tinanggap mo ba si Kristo bilang Diyos, ay ligtas ka na ba habang buhay? Ang pagtanggap sa pananampalataya ay may kasamang pagsunod according to James 2:14-26. Hindi natin pwedeng sabihin na ligtas na ako, pwede na akong magnakaw, pwede na akong magsinungaling, pwede na akong pumatay, gumawa ng di maganda at wag na rin tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos kasi ligtas na tayo at always saved na tayo. Si Ananias at Sapphira ay saved believers at nabanggit din sa Acts 4:31-33 that they were all filled with the Holy Spirit, that they were one heart and one soul, and great grace was upon them all. Pero anong nangyari? Satan filled their hearts and deceived them at nagsinungaling sila sa Holy Spirit. God judged them at silang dalawa ay agad-agad binawian ng hininga because of greed. Once saved, always saved is clearly false. We believers should always guard our heart dahil andyan lagi ang kaaway to deceive us. Revelation 21:8 said, ang gumagawa ng masama at sinungaling ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Believe in God and always repent, for we are all sinners. Ligtas ang may alam sa salita ng Panginoon. Malinaw po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Biblia na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay tiyak na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa totoong nagsisampalataya sa Kanya. Kaya nga po sinabi, hindi mapapahamak. Saan yun? Sa kapahamakan ng impyerno. Yan ang napakalinaw sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ay nagbibigay ng tiyak na kaligtasan. At ang James chapter 2 verse 16-26 ay hindi po pumapatungkol sa pagkawala ng kaligtasang natanggap ng mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kundi ang konteksto po dito ay nagpapatunay na ang isang pananampalataya ng tao sa Panginoon ay nagbubunga ng pagsunod sa Panginoong Hesus. At ang pagsunod na ito ay siyang magpapatunay sa pananampalataya ng tao. Sapagkat ang mga nagsisampalataya ay inutusan na magpatuloy sa mga mabubuting gawa. At ang inutos po ng Biblia na tayo ay magliwanag upang maluwalhati ang Diyos na nasa langit. At ang konteksto naman kay Ananias at kay Sapphira na pinatay ng Diyos dahil sa pagsisinungaling ay hindi po patunay na nawawala ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kundi nagpapatunay ito na kahit mga mananampalataya sa Panginoon ay hindi exempted sa kasalanan at hindi exempted sa parusa ng Diyos. Kaya pinatay sila physically at hindi spiritually sapagkat sila ay nakatanggap na ng kaligtasan nung sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po bilang mga mananampalataya sa Panginoon, tayo ay inutusan na manatili sa Kanyang kalooban at manatili sa Kanyang salita upang maiwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Sapagkat kahit tayo ay mga mananampalataya, maaari tayong parusahan ng Diyos physically kung tayo ay hindi sumusunod sa Kanyang kalooban gaya ng Kanyang ginawa kay Ananias at Sapphira. At hindi po natin itinuturo na dahil tayo ay ligtas na ay hindi na tayo nagsisisi sa ating mga kasalanang nagagawa. Dahil malinaw pong sinasabi ng Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya hindi nangangahulugan na dahil ligtas na tayo ay hindi na tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at pagkakasala sa harapan ng Diyos. Bagkus, tungkulin nga natin ang humingi ng kapatawaran at lumapit sa Diyos sapagkat tayo ay itinuturing niyang anak. At ang pananampalatayang once saved, always saved ay hindi po lisensya sa kasalanan. Gaya ng paratang ng isang isdaing ito na malaya na raw tayong mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na tayo. Ligtas na ako, pwede na akong magnakaw, pwede na akong magsinungaling, pwede na akong pumatay, gumawa ng di maganda at wag na rin tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos kasi ligtas na tayo at always saved na tayo. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Bagkus ang sabi ng Biblia, dahil ligtas na tayo, tayo ay magpatuloy sa katuwiran ng Diyos sa paggawa
ng mabuti. Ang argumentong iyan ng mga hindi naniniwala sa once saved always saved ay tinatawag na strawman argument. Pero alam niyo ba na mas malala ang aral ng SDA dahil hindi sila naniniwala sa eternal torment. Ang kanilang paniniwala na ang mga hindi nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi makakatanggap ng walang hanggang kaparusahan pagkatapos ng milenyum. Ibig sabihin, ang mga hindi nagsisampalataya ay mawawala ang kailang kamalayan at ang kailang kaluluwa ay totally vanish, na kahit ikaw ay SDA dahil nawawala ang kaligtasan mo, maaari kang gumawa ng anumang kasalanan dahil wala namang eternal torment at hindi ka naman parurusahan ng Diyos magpawalang hanggan kasi wala ngang eternal torment sa kanilang pananampalataya. Pero ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang mga hindi nagsisampalataya ay makakaranas ng ikalawang kamatayan kung saan doon sila sa lake of fire magpawalang hanggan parurusahan ng Diyos araw at gabi. Yan po ang malinaw na itinuturo ng Biblia, mayroong eternal torment sa mga hindi nagsisampalataya. Pero kung ikaw ay sumampalataya ng tunay sa Panginoong Hesukristo, hindi mo yun mararanasan at ikaw po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan na yan ay hindi lisensya upang mamuhay ka sa anumang kasalanan. Bagkus ito ay magbibigay sa iyo ng konsensya sa kasalanan at magpatuloy sa katuwiran ng Diyos sapagkat yun tayo o doon tayo inilalang ng Diyos sa kanyang mga mabubuting gawa. Sapagkat hindi tayo iniligtas para magpatuloy sa kasalanan, bagkus iniligtas tayo upang magpatuloy sa kanyang katuwiran. Maraming salamat po sa inyong panonood.